buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Suktulan na ang kasamaan ko. Kaya ipinararamdam niya sa akin ang maling ginagawa ko sa pamamagitan mo. Alam niyang higit na masakit kung sarili kong anak ang makikita niyang naghihirap. Ikaw, anak, ikaw ang kaparusahan sa akin. Lola! Naririto ako! Nagpapaston ng kalabaw! Laalis na po ako! Ah, siya. Sige na. Ay, paano? May pamasahe ka pa ba? Meron pa po. Ay, mag-iingat ka, ha? La, kapag mataas ng sikat ang araw, pumasok na kayo sa bahay. Huwag na kayong magbilad ng magbilad sa araw. Matanda na po kayo. Oo. Kailangan mo pa talaga sabihin matanda na ako, ha? Para maalala nyo na hindi na kayo ganun kalakas. Huwag nyo pong inaabuso ang katawan nyo. Oo na. Sige na, umalis ka na. Mamaya mahuli ka pa sa klase mo. La, nagsahin na po doon. Oh, siya, sige na. Sige po, bye-bye. Bye. Parang kailan lang, oo. Napakabilis talaga ng panahon. Ay, 1 taon na lang. Makapagtatapos na ng kulay yung aking apo. Nairaos na rin kahit paano. Kahit mahirap. May meeting mamaya tungkol sa upcoming internship namin. Tawagan mo, auntie mo. Siya na lang ang umaten. Sige po. Ay, siya nga pala. Binili kita ng bagong sapatos. Ayan. Nakakalimutan kong ibigay sa'yo kagabi. Bago pa ho itong sapatos ko, Yan ang isuot mo. Baka may makakita sa iyong kasosyo ko sa negosyo. Mapansin na gusgusin ka. Nakakahiya. Ito ang suot mo ngayon. Opo. Tawagan mo, auntie mo. Wow! Ang ganda ng sapatos na to, Original. Sigurado ka bang ibinibigay mo na sa akin to? Oo, para sa'yo yan. Binili mo para sa akin o ayaw mo nang suotin ang binili sa'yo ng papa mo? Itong mahirap kapag matagal na kayong magkaibigan eh. Hindi ka na pwede magsinungaling. Buti alam mo. Ayaw kong suotin yan. Gusto kong ipaintindi kay papa na hindi mga material na bagay ang kailangan ko, kundi yung atensyon niya. Pagmamahal niya bilang ama. Ay. Suhol niya sa akin yan. Kasi hindi naman siya makaka-attend sa meeting mamaya para sa mga magulang. Hanggang ngayon, 20 years old na ako. Parang 7 years old pa rin ang turing sa akin. Parang isang bata na idinadaan lang lagi sa laruan, sa mga material na bagay, sa pagkain. Ay, teka. Buti pa. Isukat ko na to. Sige nga. Dali, Tingnan natin kung kasya sa'yo. Yan. Kung bagay sa'yo. Paano kung hindi sa akin bagay? Babawiin mo? Pwede. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ay, magmerienda muna kayo. Mainit pa itong kamote. Uy, masarap ito Salamat, Lola. Paborito mo kamote, di ba? Opo. Salamat, Lola. Gutom na gutom kami ni Zach. Ang haba ng exam namin kanina. Oo. Ay, siya, kumain kayo ng marami. Meron pa daw sa kaldero, Opo, La. Sarap po, tamis. Zach, sigurado hinahanap ka na ng sundo mo. Bakala siya. Mamaya, andito na yon.
alam na rin nung driver niyo kung saan ka hanapin. Mamaya na ako uwi. Ano, dito na lang kaya ako matulog? Ayoko nga. Ha? Alam mo na mag-isa lang ang higaan namin na may kutsyon eh. Sa papag na naman kami nito matutulog ni Chong. Kasi, sigurado, ikaw ang pahihigay ni Lola sa kutsyon. Sige na. Tapos, maglalaro tayo ng chess. Ayoko! Tapos, magkwekwentuhan tayo sa bakuran nyo habang nagkakape. Ayoko! Bakit, ma? Nagsumbong na naman si Papa? Nag-alala siya sa'yo dahil hindi ka umuwi nung isang gabi. Alam mo naman na busy ang papa ko sa negosyo. Pwede ba? Huwag kang narrow-minded. Narrow-minded? Oo, okay. Nauunawa ako kung saan ka nagkagaling. Pero, iba kasi kami ng mama mo. Hanggang kailan mo ba yan ipaiintindi sa'yo, ha? Busy kami providing for you. Wala man kami sa iyong tabi, pero palaging ikaw ang nasa isip namin araw-araw. Kaya nga kami nagsisikap ng ganito. Ma. Meeting lang sa school, anak, ha? Hindi naman na kailangan ng papa mo ang umattend doon. Kung sa mga simpleng bagay, hindi niyo ako mapagbigyan, paano pa sa mga... Paulit-ulit na lang tayo. Pwede ba? Unawain mo naman kami ng iyong papa. Sige na, ma. May pasok pa ako eh. Bye. Self-centered lang ba talaga ako? Makitid ang utak? Hindi ba valid ang nararamdaman ko? Ray, kung ikaw ang nasa katayuan ko, anong mararamdaman mo, ha? Uuwi ako sa bahay, wala akong aabutang magulang. Kahit gusto ko mang sabihin sa kanilang lahat ng nangyari sa akin sa maghapon, hindi ko sila makausap. Kahit tawagan ko sila, hindi naman nila ako mabigyan ng panahon. Kinakausap lang nila ako kapag may problema, kapag may sumbong, kapag mababang grades ko, kapag hindi ako umuwi at natutulong sa inyo. Masyado ba akong childish, Ray? Mabuti pa sa inyo eh. Kahit kamuting merienda, pero ang lola mo ang nagluluto. Sa amin ang sarap ng ulam. Pero sa tuwing nagkakasakit lang ako nakakatikim ng luto ni Mama. Ray, napapagod na ako eh. Madalas, hindi ko maiwasang ikumpara ang buhay ko sa buhay mo. Mabuti ka pa. Sana talaga magkapatid na lang tayo eh. Lugi naman ako niyan. Bakit? Dahil mas gwapo ka sa akin? Tara, bili tayo ng ice cream. Mamaya pa naman ang susunod na klase natin. Palamig muna tayo. Oh, libre mo. Libre mo, siyempre. Pamasahe na lang nandito sa bulsa ko eh. Ikaw ang mayaman, kaya ikaw ang manlibre. Ikaw ang nag-iya. Ang mayaman ang siyang nanglilibre. Yan ang rules. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ray, Po, bili mo nga pala ako ng sabong panlaba. Yung Pride detergent bar, ha? Nang makapaglaba ako ng maaga bukas. sige po. At saka, nga pala, Bakit po, Lola? bayaran mo na yung natitira mo pambalansi sa eskwelahan. Saan kayo kumuha ng pambayad? Akala ko saan yan pa tayo makakabayad. Ibinenta ng tiyo mo yung isang baka natin kasi napilay. Ganun po ba? Ay, apo,
konting tiis pa ha. Marami kaming pananim ngayon ng tiyo mo. Kaya magtatabi kami ng pera para sa... ano nga ba yon? Yung kwan? Internship, La. Ayun, oo. Huwag kayong mag-alala. Konting panahon na lang, makakapagtapos na ako. Ay, oo, Apo, alam ko. Matutulungan ko na kayo sa paghahanap buhay. Sabit nga kung makita ka na yung bang nakakurbata, nakasapatos na makintab. Tsaka naka-long sleeves, La. Pwede. Tsak, lalo kang gugwapo. At syempre naman. Kaya nga nagagalit ako kapag yung mga chismoso doon sa may kalsada, pinagkakalat na bakla ka raw. Oh? Kasi palagi kayo magkasama ni Sak. Ay, sabi ko, ay, sus, ang gwapo-gwapo ng apo ko, sasabihin nyo, bakla. Di na kayo nasanay. Hayaan nyo sila. Ang mahalaga, hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Ay, kahit ka ba eh. Ipagtatanggol pa rin kita kasi apo kita. At ayokong may sinasabi silang masama tungkol sa iyo at tungkol kay Sak. Abay, para ko na rin apo yung batang yun. Lola, salamat. Salamat sa pagmamahal sa akin at kay Sak. Ray, wala yata tayong kitchen ngayon, ha? Oh, Oh, ano to? tinapay. Ah, May palaman yan, mantikilya. Pabaon sa'yo ni Lola. ganun ba? Oo. Sigurado daw kasi hindi ka na naman nag-almusal. Salamat. Makakangiti ka dyan para kang naka-jackpot. Sarap, ha? Ay, teka. Nakabayad ka na ba sa internship natin? Ewan ko. Baka binayaran na ni Andy. Bakit? Wala naman. Gusto mo, pairamin kita ng pambayad? Ayoko nga. Mm. Ay, siya nga pala. Mm. Birthday ni Lola sa susunod na linggo. Samahan mo akong bumili ng regalo, ha? May naitatabi naman akong konting pera. Talaga? Eh, bibilhan ko rin siya. Huwag na. Sumama ka na lang sa bahay. Doon ka na maghapunan. O, sige. Tagal namang magsiyang ni Sak. Ay, teka. Parang ang papa niya yun, ha? Babatiin ko. Good evening po. Oh, ikaw pala. Si Zack. Nasa CR po. Kayo po bang susundo sa kanya? Oo, susunduin namin sa airport ang mama niya. Babiyahe po pala kayo. Kumusta si Zack sa klase? Ayos naman po. Di naman po siya natutulog sa klase. Baka nagbubulak-bul kayong dalawa, ha? Naku, hindi po. Buti naman. Ay, ayan na po siya. Teka, Po. yung suot mong sapatos. Ha? Eh, Bakit bakit? ba kay Zack yan? Yung binigay ko yan sa kanya, di ba? Oh, bakit nasa iyo yan? Binigay po sa akin ni Zack. Binigay? O hiningi mo? Ho? Anong hiningi? Kaya lagi kang nakadikit kay Zack mula pa noon eh. Kasi may nakukuha ka rito sa anak ko. Baka nga sa'yo napupunta ang alawas nito. Ano? Hindi po totoo yan. Anong sinasabi mo? Ray, anong nangyayari? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Para siyang linta. Pa, akong nagbigay kay Ray ng sapatos na yun. Hindi niya hiningi sa akin. Isa pa, bakit kailangan yung tawagin sa linta? O bakit? Totoo naman, ha? Ang mga kagaya nila,
Parang mga linta na sisip-sipin at sisip-sipin ng dugo mo. Hanggang may dugo ka pa. Matagal ko na sinasabi sa'yo na pumili ka ng maayos na kaibigan. Yung ka-level mo. Hindi mga tulad nila. Hindi linta si Ray. Huwag mo ako sisigawan. Kaibigan ko siya. Kaibigan ko si Ray. Siya lang ang nakakaunawa sa akin. Siya lang ang nakikinig sa akin. Kahit kailan. Hindi siya nangingi ng kahit anong sa akin. Hindi siya linta o ang pamilya niya. Mabuti siyang tao. At wala kayong karapatang alipustain ang nag-iisa kong kaibigan. Zach! Pinagtasan niya ako ng boses dahil lang sa ampas lupang yon. Ray? Lola, O, Apo. Bakit hindi ka pa natutulog? hindi pa ako dinadalaw ng antok. May dinaramdam ka ba? Wala po. Kayo po, bakit gising pa kayo? Ganito talaga kapag matanda na. Mahirap nang makatulog. Ha? Naiisip ko lang, paano kaya kung buhay pa si nanay at tatay? Ay, siyempre, mas masaya tayo. Namiss ko silang bigla. Parehas tayo. Sa tuwing nalalapit na ang kaarawan ko, naalala ko sila. Pareho silang hindi biniyayaan ng mahabang buhay. Kaya kahit papaano, sinisikap kong iparamdam sa inyo, lalo na sa iyo, Apo, ang pagmamahal at pag-aaruga ng inyong mga magulang. Pero hindi ako perpekto. At marami akong hindi kayang gawin. Kaya sana naman, pagpasensyahan mo na ang aking mga pagkukulang, Apo, ha? Wala po kayong pagkukulang, Lola. Sobra-sobra pang ang pag-aalaga niyo sa amin. Wala man si nanay at tatay. Masaya ako na narito kayo. Sapat na kayo sa amin, La. Zach, mula nang umuwi ako, hindi kayo nagkikibuan ng papa mo? Ano na naman ba ang nangyari sa inyong dalawa? Siyang tanungin niyo. Ay, Zach! Ma, ako na naman. Ako na naman bang may kasalanan? Wala akong sinasabi. Pero yan ang nakikita ko sa mga mata niyo eh. Ay, nako. Kung anong sinasabi ni Papa, sinasang-ayunan niyo naman palagi eh. Kailan niyo ba ako kinampihan? Kaya ako sinasang-ayunan ng papa mo dahil siya yung tama. Tama? Oo. Tama bang tawagin niyang lintang kaibigan ko? Just because he's not like us? Parang nga akong linta sa kaming dalawa eh. Zach! Alam mo kung bakit? Kasi akong dikit ng dikit sa kanya para makakuha ng pagmamahal at pangunawa na hindi ko nakakukuha sa inyo ni Papa. Hey, Zach! Zach! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi pa ba papasok si Zach? Ilang araw na siyang absent. Baka kung... Speaking of the devil... Zach! Oh, bakit ka tumatakbo? Buti pumasok ka na. Halika na. Makakakap ka naman, akala mo balikbayan ako. Namiss kita eh. Kaya tayo napapagkamalang bakla eh, masyado kang makayakap. Tara. Bakit bumubuntong hininga ka na naman? Ha? Wala.
Suot-suot pa rin yung sapatos na bigay ko. Sama ka sa bahay mamaya, Ha? Birthday ni Lola. Ay, oo nga pala, no? Magkakatay daw siya ng manok. At saka invited ka, di ba? Oo nga pala. Pagkatapos mamaya, Oh. tulungan mo ako magugas sa mga pinggan. Mabilis lang namang magugas kasi smart dishwashing liquid ang gamit namin. Madali mo walang sebo sa mga hugasin. Kaya pala sinasama mo ko eh. Hoy, kayong dalawa, sige lang ha. Kain lang ng marami. Lola, ang sarap niyo talaga magluto. Wala. Binuwala mo na naman ako. Hindi yun, totoo yun. La, nagustuhan mo yung regalo namin? Ay, oo nga pala. Hoy, salamat sa regalo nyo ha. Ako ang pumili ng Lola. Oh, Alam ko kasi yung paborito mong kulay. talaga? Siyempre, apo mo ko kaya dapat alam ko. Oo, tama ka. O siya, sige. Kumain lang kayo yan ha. Sarap po. Uy, Sak, ikaw masyado ka nagpapalakas kay Lola. Magpapaampong ka na ba rito sa amin? Pwede ba? Basta ba, magdadala ka ng sarili mong higaan. Ay, nako. Oh, ayan ka na naman. Bumubuntong hininga ka na naman. Lay, pasensya ka na. Saan? Nung nakaraan, doon sa mga sinabi ni Ano Papa. ba yan? Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin yan, Tol? Wala sa akin yun. Kahit sino naman, pwedeng ganun ang isipin. Hindi naman karaniwan ang isang mayamang kagaya mo. Ang matalik na kaibigan, isang pobreng kagaya ko. Palagi na talagang iisipin ng iba na sumasama ako sa'yo kasi may nakukuha ako. Pero ano naman, di naman totoo yun eh. Kaya hindi importante ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga kung anong totoo. Salamat sa pangunawa, Ray. Kumain ka pa. Ay, sarap eh, Oo oh. nga pala. Ano? Binibenta ka mo sa'yo ang malawak na lupain ng mga Hernandez? Oo. Maganda yung taniman ng mais. Kikita tayo ron. Kumpleto ba ang mga papeles? Siyempre. O di sige, bilhin na natin. Pero sandali, wala bang mga nakatira doon? May tenant sila. O, babayaran nila? Oo. Teka, hindi ba doon nakatira yung pamilya ni Ray, yung kaklase ni Zach? Sila ba ang tenant doon? Parang oo. Well, lumipat na lang sila. May bibigyan naman sa kanilang pera yung may-ari. Ay, paano kung malaman ng anak mo na? Huwag mong problemahin ang hindi naman problema. Ay, Mamaya sumama ka. Kakausapin natin ang may-ari. Aray. Huwag kang gumalaw, tiisin mo na lang. Kailangan nating lagyan ng alcohol ang sugat mo para hindi ma-infeksyon. Ang hapdi. Napakalampa mo naman kasi. Lagi ka na lang nasusugatan kapag nagbabasketball tayo. Alam mo namang hindi talaga ako athletic. Alam mo, kahit bugtong kang anak at mayaman kayo, dapat matuto ka rin ng mga survival technique. Basketball pa lang, nasusugatan ka na. Hindi ko naman talaga hilig ang sports ever since. Paulit-ulit ka naman eh. Kailangan nga natin ng physical activities. Pampatibay yun ng katawan. Ayan oh. Okay na. Okay na? Malinis ang sugat mo. Teka, asan yung band-aid? Oh, Naku, kapag nakita to ng mama mo, sigurado makakagalitan ka na naman. sa susunod, hindi na ako madadapa. Yun! That's the spirit. Salamat, Ray. Uy! Ikaw talaga. Salamat, ha. Magdadrama ka na naman eh. Kaya na nga. Nauuhaw na ako eh. Bili tayo ng ice water. Libre ko. Sige ba?
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lola, Oh, narito ka na pala. umiiyak po kayo? Bakit po? Anong nangyari? Tsaka bakit may mga naka-impaking gamit dito? Aalis po ba kayo? Si Chong? Sino pong aalis? Tayo! Aalis tayo lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Ipinagbili na ng may-ari ang lupang ito. Kaya kailangan malis na tayo. Ho? Pero bakit la? Ang tagal na natin dito. Wala tayong magagawa. Binayaran naman nila tayo, kaya maaari tayong maghanap ng ibang matitirahan. Kaya lang, hindi ko maiwasang malungkot. Sino po bang bumili? Baka naman pwedeng pakiusapan natin huwag tayong paalisin dito. Wag na. Naghahanap na ang tiyo mo ng malilipatan natin. Pero, la... Sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo. Sino pong bumili ito? Sabihin niyo sa akin. Apo. La, sino? Manang, may tao. Ay, hindi ho, ako na lang. Ako na magbubukas ng pinto. Oh, Ray, naparito ka. Sak, ang papa mo, nandyan ba? Nasa office niya. Doon, oh. Bakit? Ray! Uy! Naparito ka para makiusap? Bakit? Pwede po bang huwag niyo na kami paalisin sa lupang yon? Kahit po kami na lang ang gawin yung taga-saka ng lupang yon. Huwag niyo na kami bayaran. Basta huwag niyo lang kami paalisin. Oh, iho, iba ang plano ko sa lupain yon. Kaya hindi ko mapagbibigyan ng kagustuhan mo. Nakikiusap po ako sa inyo. Binayaran naman kayo na may-ari, hindi ba? Sapat na ang perang yun para makabili kayo ng sarili niyong tirahan. Kung gusto niyo, mag-ibambayan kayo. Kahit ano gagawin ko, payagan niyo lang po kami manatili doon. Pasensya ka na. Hindi kita mapagbibigyan. Kung kailangan pong lumuhod ako sa harapan ninyo, gagawin ko. Ano? Nagmamakaawa po ako. Ray! Ray! Bakit ka nakaluhod? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ray, tumayo ka. Bakit ka lumuluhod kay Papa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asan na kaya si Ray? May gabi na. Diyos ko, ano na kaya nangyari sa batang yun? Siya na yata itong natatanong kong paparating. Teka, sasalubungin ko nga. Apo! Apo! La? Alalang-alala ako sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. La, patawarin niyo po ako. O bakit? Bakit ka umiiyak? La, patawad po. Wala po akong nagawa. Hindi ko pumayag si Mr. Altamirano sa kailingan ko. Gusto niyo po, umalis na tayo. Wala kang kasalanan. Ano ka ba? Halika, pumasok ka na. I'm sorry. Alam ko po, napakahalaga sa inyo ng lupang ito. Kahit hindi natin ito pag-aari, pero dito na tayo nabuhay.
Napakalaking tulong ng lupang ito sa atin. Hayaan na natin. Marahil pinaalis na talaga tayo rito ng Diyos. Kasi dadalhin niya tayo sa mas mainam na lugar. Yun na lamang ang isipin natin, Apo. Oo, sakit. Nahirap. Pero wala naman tayong magagawa. Paano tayo, La? Paano nang hanap buhay natin? Huwag mo nang alalahanin yun. Kami na ng tiyo mo ang bahala doon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Zap, ano ba? Maghapon ka raw hindi lumabas. Hindi ka rin daw pumasok. Hindi ka kumain. Bakit ka ba nakakaganyan, ha? Pabayaan niyo lang ako, Ma. Sanay naman kayong hindi ako kinukumusta, di ba? Dahil ba ito sa pagpapaalis ng papa mo sa kaibigan mo doon sa lupaing nabili niya? Unawain mo na lang ang iyong ama. Alam ko, masakit para sa iyo yun. Pero... Kung kayong magdidesisyon, paalisin niyo rin ba sila? Oh, my stand about it doesn't matter. Ang papa mo pa rin ang masusunod. See? Pare-pareho tayong walang nagagawa kapag si Papa nang nagdesisyon. Para tayong mga robot na sunod-sunuran lang sa kanya. At alam mo rin hindi magbabago ang desisyon niya. Kaya wala kang magagawa. Kung ako sa'yo, sige na, lumabas ka na ng kwarto at kumain ka dun sa kusina. Alam niyo, Ma, walang araw na hindi ko ginustong sana hindi na lang ako naging bahagi ng pamilyang ito. Hindi na naman sumasagot sa mga text message ko ang sak na to. Ano kaya kung papasok na siya ngayon? Ay, ayun na siya. Papunta sa isang building. Tatawagin ko. Zap! Zap! Lumingon siya pero parang hindi niya ako nakita. Zak! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kanina pa kita kinakausap. Bakit hindi mo ako pinapansin? Ray, pwede ba? Ayoko nang kausap. Siguro tama nga si Papa eh. Hindi ako dapat na makapagkaibigan sa'yo. Zak? Magkaiba tayo. Hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Ang totoo, magpapaalam na ako sa'yo. Malayo kasi rito ang nakuha ang lupa ni Chong, kaya tinatapos ko lang tong semester na to, tapos lilipat na kami. Baka hindi na rin tayo magkita. Mabuti na rin siguro to. Zak, gusto kong magpasalamat sa'yo sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Salamat. Saka dito na ako kapag kailangan mo ng kaibigan. Hindi ako magpapalit ng cellphone number. Sige, mauna na ako. Nahakot na po namin lahat nitong mga gamit natin. Tara na po. Oo, sige. Umiiyak na naman kayo. Tama na ho yan. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako eh. Napakarami nating alaala sa munting bahay na ito. Hindi bali po. Gagawa na lang tayo ng mga panibagong alaala.
sa bago nating bahay. Ha? Si Zach, nagpaalam ka ba sa kanya? Oo, Lola. Oh, ano sabi niya? Halos 20 taong kayo magkasama ng batang yon mula kinder. Magkaklase na kayo. Kahit nga mahal doon sa private school na yon, pinili ko si tatay na doon ako pag-aralin. Kasi naging magkaibigan kaagad kami ni Zach nung unang magkita kami sa labas ng eskwelahan. Dumaan lang sana kayo doon ng tatay mo para magdala ng gulayin sa teacher ni Zach, di ba? Oo nga ho. At mula noon, hindi na kayo mapaghiwalay. Kaya, malungkot yun. Tama po kayo. Gusto niyang sumama rito kaso sabi ko wag na. Kasi malulungkot ka lang lalo. Tayo na, Lola. Tayo na. Sarap talaga magluto ng asawa ko. Huwag mo nga akong binabola dyan. Ito naman Pero mas masarap pa rin magluto si Lola. Oy, huwag mo kami ikinukumpara ni Nimpa. Ang mainam mong sabihin, ha? Pareho kaming masarap magluto. Tama! Oo, pareho talaga kayong masarap magluto. Kaya tingnan nyo, ang lusog-lusog ko na. Araw-araw ka nagsasabing magpapapayat ka. Hindi mo naman nagagawa. Kung kumain ka, parang hindi ka pinakain ng isang linggo sarap kasi ng mga ulam natin na niluluto nyo Ayos lang yun. Ay, ang ibig sabihin, hindi tayo naghihikahos. Kaya magpasalamat ka dahil malusog ka. Oo. Siya nga pala. Makukuha ko na mamaya yung mid-year bonus namin mga teachers. Anong gusto nyo? Sa labas tayo kumain mamayang gabi? O, kita mo? Nag-aalmusal ka pa lang. Hapunan na kaagad ang iniisip mo. Ito talagang asawa ko. Alam mo, basag trip ka rin, ano? Ano? Basag ano? Basag trip. Oh, saan mo na naman nakakuha yan? Sa mga estudyante ko. Saan pa? Alam mo naman baka ang dami mga salitang sinasabi. Basag trip, yung parang killjoy. Akala ko ba ikaw ang teacher? Bakit parang ikaw ang maraming natututuhan sa mga estudyante mo? Ganun talaga kapag teacher. Dapat marunong ka makipagsabayan sa mga estudyante mo. Para bang dabargads lang kayo? O, tingnan mo. Hindi ako nahihirapan sa klase ko. Kasi kapag ako nagtuturo, nakikinig sila. Alam kasi nilang mabait akong teacher. Alam nilang mauunawaan ko sila kahit iba-iba ang ugali nila. Sabi ko naman sa inyo, magpahinga na lang kayo dito. Ay, nako. Pag bumibisita kayo dito sa bahay, parang lalo tuloy kayo napapagod Kasi kung ano-anong ginagawa ninyo. Ginamitan nyo na naman ng Starbucks floor wax itong sahig namin, ano? Kaya ang kintab na naman Kapag humilata ako ng humilata, Nimpa, nako, baka lalong mapadali ang buhay ko. Para kayong si Mama. Ganyan ang palagi niyang sinasabi. Nilinisan ko yung kabilang kwarto, yung tinutulugan ko. Mga kalat, ang dami. Bigyan mo nga ako ng sako at nang maitapon ko na itong mga ito. Sige ho,
Maghahanap po ako. Dali lang. Nalabahin tuloy ako sa dami niya kasi kampok. Nagliliray naman kayo. Saan ka magaling nga? Pawis na pawis ka. Nagbisikleta po. Na! Ito po ang sako. Akin na. Ako na maglalagay nito sa sako. Ako na. Sige na, magbihis ka na muna. Ako na, ala. Wag natin tong itatapon. Luma-luma na sapatos na yan Hindi naman na yata kasya sa'yo. Itago lang natin to. Remembrance ko to galing kay Zach. Yung bigay ba yan sa'yo ni Zach? Oo. Ay, naku la. May isang kahon si Ray doon sa kwarto namin na puro alaala nila ng kaibigan niyang yun. Tapos, yung isa niyang SIM card, hindi pwede dyan sa bago niyang cellphone kasi micro SIM na ang gamit. Yung maliit na SIM card la. Kaya nakasalang pa rin doon sa luma niyang cellphone. Ganun ba? Buti gumagana pa. Kasi baka raw mag-text sa numero niya. Ay, asa na kaya si Zach ngayon? Asa na kaya ang kaibigan ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ako na ang susunod sa pila. Sabihin mo kagad sa akin kung anong gender ng baby natin, ha? Basta gusto ko babae. Gusto ko, lalaki. Ay, babae. Lalaki? Oo, yan na. Tinatawag na ako. Diyan ka lang, ha? Sabi kasing sasama na ako, eh. Ako muna. Dapat ako munang makaalam ng gender nito. Sige na. Pasok na. Ay, buti pa, maglakad-lakad muna ako doon sa lobby. Doon na muna ako sa may... Ay, naku. Sorry. Sorry din. Zach? Sino? Ray? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Zach, ikaw nga! Ray? Namiss kita, eh. Kumusta ka na? 35 years old na. Malamang. Ang tagal natin hindi nagkita. Pero wala namang ganong nabago sa'yo. Payat ka pa rin. Ako, tingnan mo, 80 kilos na ako. Sinamahan ko si Mrs. Nagpa-check up ng first baby namin. Inaabangan ko kasi yung sasabihin kung anong gender. Sabi ko, sana lalaki. Para isusunod ko ang pangalan sa akin. Ikaw, magkwento ka naman. Okay lang naman ako. Saan ka ngayon nagtatrabaho? Ako, teacher. Sino bang mag-aakalang magiging teacher ako? Ikaw? Nagbabantay minsan ng negosyo. Oo nga pala. Ikaw ang tagapagmana ng mga negosyo nyo. Uy, pasyal ka minsan sa bahay namin. Ano nga palang cellphone number mo? Ray, ibigay mo sa akin. pasensya ka na, may appointment kasi ko rito ngayon eh. Ganun ba? Bakit? May business transaction kayo rito sa hospital? Anyway, sige. Nagmamadali ka yata eh. Bigay mo muna sa akin ang cellphone number mo. Eto, business card ko. Okay. Sige, Zach. Masaya ako nagkita ulit tayo. Anong sinabi mo, Zach? Si Rayo, nakita ko sa ospital. Talaga? O kumusta siya? Teacher na raw siya. Tumaba lang ng konti pero kaya pa rin siya ng dati. Niyakap niya ako. Ganon siya nun kapag uma-absent ako dahil nag-aaway kami ni Papa o kaya tayo.
Kapag nakikita niya ako, tumatakbo siya tapos niyayakap niya ako. Tuwan-tuwa siya lagi kapag nakikita niya ako eh. Anak, Ma, nakuha mo bang address niya o kaya yung kanyang cellphone number? binigay ko yung business card ko sa kanya. Alam kong nangungulila ka sa kanya nung nasa States tayo. Ma, hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang nararamdaman ko noon. Napakatagal ng panahon yun. Siguro, nakalimutan na yun ni Ray. Di ba ikaw na rin ang nagsabi, hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob. Kaya huwag mo sayangin ang panahon. Kumustahin mo siya. Mag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya yung mga hindi mo nasabi noon at yung mga gusto mong sabihin ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Maging ako, gusto ko ring humingi ng paumanhin sa kanya. Ray! Ano ba? Pwede ba? Kanina ka palakad ng lakad. Kinakabahan ako eh. Sus! Kala mo naman presidente yung darating. Excited ako na kinakabahan. Dahil sa wakas, makikilala ka na niya. Tuwang-tuwa ka talagang magkakaroon na kayo ng reunion na dalawa, no? Siyempre, tagal namin hindi nagkita eh. Nakwento ko naman sa'yo lahat, diba? Wala akong ibang naging matalik na kaibigan, maliban kay Zach. Para ko na siyang kapatid. Oh, inariyan yata siya eh. Oo nga, siya nga yan. Ay, yung pagkain, nakahanda na ba? Andun si Lola sa kusina. Good evening. Zach? Ray? Tuloy ka. Siya nga pala si Nympha ang asawa ko. Hi. Nice meeting you, Nympha. Ikaw pala si Zach. Nagkita rin tayo. Upo ka, Zach. Lola? Nariyan na ba si Zach? Lola? Ay, nako. Nakita rin kitang muli. Payakap nga ako. Oo. Parang hindi kayo tumatanda, Lola. Oh, ikaw bolero ka pa rin pala hanggang ngayon. Namiss ko po kayo. Namiss ka rin namin ng apo ko. Kaya alam mo, nagluto ako ng paborito mong adobong manok. Yun. Tara na, kumain na tayo. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Zach, kain ka pa? Oo. Ang sarap. Walang kupa si Lola. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwalang nakikita kitang kumakain ngayon. Mahigit 1 dekada ka namin hindi nakita. Saan ka ba napirme? Sinubukan ni Ray na hanapin ka. Nagpunta po kami sa Amerika ni Mama. Ay, ganun ba? Zach, may asawa ka na ba? Wala. Wala pa? Oh, naku. Naiiwan ka na ng biyahe, ha? Bakit ba hindi ka pa nag-aasawa? Huwag ka na masyadong choosy ngayon, Zach. Kaya nga ako pumayag na ako magpapikot dito sa asawa ko. Oy, ganon? Alam mo ba, Zach? Hindi yan marunong manligaw. Ha? Tapos, kung ano-ano lang ang sinasabi niyan kapag magkasama kami. Isang beses ba naman tinanong niya ako kung ano raw yung sabon na gamit ko kasi ang bango ko nga raw. Aba, sabi ko, syempre, Shield bath soap. Ayun, bibili rin daw siya kasi yun na rin daw ang gagamitin niya sa panliligo niya. Ay, grabe. Hanggang ngayon, tawag-tawa pa rin ako sa mga kwentong estudyante natin.
Namiss kong ganitong kwentuhan eh. Alam mo, tagal kong hinintay ito. Salamat, Ray. Salamat saan? Dito sa pag-welcome muli sa akin ng pamilya nyo. Wala yun. Isa pa, hindi ka naman nawala eh. Bahagi ka pa rin ng pamilya namin kahit magkalayo tayo. Apo ka ni Lola. Kapatid kita. Hindi naman nagbago yun. Gaya ka pa rin ng dati. Mahilig bumuntong hininga. Ray, Oh. wala. Oo, alam ko. Na-miss mo ako. Nahihiya ka pang sabihin eh. Babawi tayo. Babawi tayo sa mga panahong wala tayo para sa isa't isa. Gusto ko mula ngayon, palagi kang naririto kapag may mga espesyal na okasyon. At kapag kailangan mo na kausap, text mo na ako. Pakikinggan ko mga kwento mo. Gusto ko, gaya ng dati, maging magkarami ulit tayo sa lahat ng mga pagsubok na pagdaraanan natin. Kumusta si Zach? Ayun. Humupa na raw yung sakit. Gising ba siya? Nakatulog na. Ano ba kasi nangyari? Uminom. Uminom? Oo. Binisita yung best friend niya. Sino? Sino pa? Wala namang ibang best friend ang anak mo. Bakit naman siya uminom? Alam niya naman bawal sa kanyang alak. Alam nga namang tumanggi siya. Ayaw pa naman niyang ipaalam kay Ray na may sakit siya. Kaya hirap na nga ako. Hirap na akong makita siyang ganito. Bakit ang anak pa natin? Bakit siya pa? Yan din ang tanong ko. Pero hanggang ngayon, wala akong makuhang kasagutan. Minsan naiisip ko, sana matapos ng lahat. Kung hindi na siya gagaling, mas gusto ko kunin na lang siya ng Diyos. Dahil hindi ko kayang makita siyang nagdurusa ng ganito. Nadudurog ang puso ko na makitang nahihirapan ang anak ko. Anak. Pa? Kumusta ang pakiramdam mo? Tulungan mo akong bumangon. Sige. Mahawa ka sa kamay ko. Ayan. Sumasakit pa ba ulo mo? Hindi na ho. Kagabi sumakit. Nagsupa ako na nagsuka dahil sa alak. Sinabi nga sa akin ng mama mo. Pero mas mabuti na kung pakiramdam ko ngayon. Zach, patawarin mo ko, anak. Pa, hayo na naman kayo eh. Kung kailangan, araw-araw akong humingi ng tawad sa'yo. Gagawin ko. Hindi niyo naman kailangan gawin yan. Sabi ng mama mo, nagkita kayong muli ni Ray. Opo. Pwede ko kaya siyang makita? Pa? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya at sa kanyang pamilya. Talaga bang gusto niyong isa-isahin ang mga taong nagawa niyo ng mali? Oo. Gusto kong humingi ng tawad sa kanilang lahat. Baka sa pamamagitan nun, madugtungan man lang ang buhay mo. Sukdulan na ang kasamaan ko.
Kaya ibinararamdam niya sa akin ang maling ginagawa ko sa pamamagitan mo. Alam niyang higit na masakit kung sarili kong anak ang makikita niyang naghihirap. Ikaw, anak, ikaw ang kaparusahan sa aking mga kasalanan. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Zach, buti nakarating ka. Pasensya na, late ako. Anong late? Di pa nga nagsisimula kasi panay pa-picture ang asawa ko. Ewan ko ba dyan? May pa-gender reveal pa eh. Ganyan talaga trend ngayon. Ay, nako. Nung kasal nga namin, meron ng prenup. May coverage sa mismong kasal. Tapos, gutom na gutom ako. Di pa kami dumidiretso sa reception kasi may post na pa raw yung pictorial pagkatapos ng kasal. Kung ano-ano na lang. Mabuti ka nga. Naranasan mo yan eh. Ikaw kasi, maghanap ka na ng mapapangasawa mo. Sinasabi ko sa'yo, maaari kitang damayan in good times and bad times. Pero, hindi ako sapat para sa'yo. Kailangan mo ng asawa. Kasi baka mabuhay na naman ang chismis sa atin na bakla tayo. Ikaw talaga. Aray. Zach, bakit? Sumakit lang biglang. Bakit hinahawakan mong ulo mo? Zach? Zach! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, ang tagal namang lumabas ng doktor. Ray? Ikaw si Ray, hindi ba? Kayo po ang mama ni Zach? Magandang gabi po. Pasensya na po. Hindi ko kagad kayo nakilala. Nasaan siya? Nasa ER pa po pero mukhang kailangan daw po siyang i-admit. Oh. May dinaramdam po ba si Zach? Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Ang alin po? Oh, I'm sorry. Pero siguro kailangan mo nang malaman. Ano po? May cancer. Si Zach. Cancer? Stage 4. Hindi. He has at least 6 months to live. 6 months? Yes. Malapit na siyang mawala. Malapit na niya tayong iiwan. Kaya nga, nagpapasalamat ako nagkita kayong muli. Mula nung nawala ka, lagi na siyang malungkot. 5 years ago, nang ma-diagnose siya na may cancer, ikaw kaagad ang nasa isip niya. Kinakain siya ng guilt niya sa'yo, sa pamilya niyo. Gusto niyang makita kang muli para humingi ng tawad. Wala naman po siyang kasalanan sa akin. Dinamdam niya ang ginawa ng kanyang papa sa inyo. Masama ang kanyang loob sa kanyang sarili dahil nga pakiramdam niya wala man lang siyang nagawa para sa inyo. Natatakot siyang baka
mapariwara ang inyong buhay dahil nawalan kayo ng tirahan at hanap buhay. He was so scared. Kaya nga nang nakita ka niya muli at nalaman niyang you are doing well, masaya siya. Masaya siya, Ray. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo. Be with him right now. Huwag mo sanang iiwan ng anak ko. Damayan mo siya ngayon. Damayan mo siya sa pinakamahirap na pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Matulog na tayo. Okay? Alam mo ba, Nympha? Si Zach. Mayaman sila. Lahat meron sila. Pera, masasarap na pagkain, malaking bahay, magarang sasakyan. Lahat. Pero sa tuwing magkasama kami, ramdam ko ang lungkot niya. Ramdam kong may kulang sa kanya. Kaya kapag magkasama kami noon, ginagawa kong lahat para kahit paano mapunan ko ang puwang na yun sa buhay niya. Gusto kong maramdaman niyang may nagmamahal sa kanya, may nakakaunawa, may nakikinig. Gusto kong iparamdam sa kanya may kasama siya at hindi siya nag-iisa. Kaya madalas isinasama ko siya sa bahay. Kasi pag nasa bahay siya, kapag kausap niya si Lola, nakikita ko kahit papano masaya siya. Mapalad siya na ikaw ang kaibigan niya. Pero ngayon, wala akong magawa para sa kanya. Ray. May cancer siya. May taning na kanyang buhay. Kung kailan ka pinagkitang muli, saka naman siya mawawala. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Nympha. Alam mo naman ito, hindi ba? Oo. Ang tagal kong hinintay na magkita kaming muli. Ang sabi ko, kapag nagkita kami uli, hindi na ako papahig na magkahiwalay pa. Gusto kong maging ninong siya sa lahat ng magiging anak natin. At ang gusto ko, maging magkaibigan din ang mga anak namin. Pero, hindi na mangyayari yun. Hindi na matutupad ang pangarap kong yun, Nympha. Ray. Iiwan na ako ng kaibigan ko. At sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik. Hindi na kami magkikitang muli.
Rico. Ma. Anong kailangan mo? Ray, anong ginagawa mo rito? Ako rin muna magbantay sa'yo. Alam mo na? Na mas gwapo pa rin ako sa'yo? Mas mayaman ka nga sa akin, pero mas gwapo naman ako. Oo na. Tanggap ko naman yan. Kumain ka muna. Ako na. Ako na nga sabi. Ako na nga eh. Nahihiya ka pa eh. Sige na. Sige. Bilis na. Alam mo, Sak, 7 buwan ang tiyan ni Mrs. Magpalakas ka. Para makadalo ka sa binyag. Wala akong ibang kukuning ninong, kundi ikaw lang. Nakaka-pressure naman. Ibig sabihin, dapat maganda regalo ko. At mamahalin. Kain pa. Nga. Yan. Ganyan nga. Uy, teka. Eto, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Ray. Diyan ka na naman eh. Dapat siguro, salamat na naging apelyido mo. Sorry, Patawarin mo ako sa mga bagay na hindi ko nagawa para sa'yo. Alam mo, palayain mo ng sarili mo sa mga agam-agam na ikaw lang naman ang may gawa. Hindi ka titing, wala naman akong hinanakit sa'yo. Kaibigan kita. Mahal kita. Yan nga ba sinasabi ko eh. Hindi ka kasi nagka-girlfriend kaya simpleng mahal kita lang, natatatos ka na. Pero totoo yun, Sak. Wala akong ibang best friend kundi ikaw lang. Alam mo namang hindi na ibang tao ang turing ko sa'yo. Pakiramdam ko nga kakambal kita eh. Wala kang kasalanan sa lahat ng mga nangyari. Ray, kapag naalala ko yung isang beses na lumuhod ka sa harapan ni Papa, nagtuturog pa rin ang puso ko hanggang ngayon. Kalimutan mo na yun. Wala kang kasalanan doon. Isa pa, blessing in disguise pa nga eh, na napaalis kami doon. Kasi nakakuha ng maayos na trabaho si Chong, kaya naging magyan ang buhay namin. Wala kang kasalanan, Sak. Hindi nagbago ang turing ko sa'yo. Kaya ngayon, gusto ko maging masaya ka. Oo. Ayos. Kain pa. Konti pala nakakain mo eh. Tapos mamaya, ako magtututbrush sa'yo, ha? May dala ako dyan unique toothpaste. Hindi, kaya ko pa naman. Ano ka ba? Naghihina ka pa nga eh. Hayaan mo akong alagaan ka. Ha? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sak, itong para sa iyo. Lola, kay Ray, beer. Sa akin, ano to? Malunggay Diyos! Abay, ginawa ko yan! Unfair naman kayo. Ay, basta! Hindi ka pwedeng uminom, kundi kukuruting kita. Salamat, Lola. O siya, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Lola,
Oo, niyayakap mo ko, hindi pa ako nagbibihis ang baho ko. May pawis ako. Salamat ho, Lola. Ano naman yan? Sige ho, magpahinga na kayo. Kanina pa kayo, ikot ng ikot. Naku, iyan naman ang gusto niya ni Lola. Hayaan nyo lang ako. Magsaya lang kayo dyan. Oo. Sarap pala nito ah. Si Lola pa ba? Ray? Bakit? Oh, Ano to? Susi? regalo ko sa inaanak ko. Susi? Sabi mo, di ba, dapat mamahalin ng regalo ko. Oy, ano ka ba? Nagbibiro lang ako, no? Susi yan ang sasakyan ko. Sa'yo na. Pati yung bahay ko. Pinapaayos ko na lang yung mga papeles. Zach, Huwag kang tatanggi ha. pero Wala naman akong kapatid. Sa'yo ko lang maaaring iwan ang lahat ng meron ako. sobra-sobra naman to. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sabi mo, babawi tayong dalawa sa mga panahong nawala sa atin. Sabi mo, dapat palagi tayong magkaramay sa lahat ng mga pagdaraanan natin. Pasensya ka na. Hindi ko na magagawa yun. Zach, Pero sana, kahit mawala ako, kung hindi man araw-araw, sana kahit paminsan-minsan, maalala mo pa rin ako. ano ka ba? Kaya ba iniiwan mo na sa akin ang mga ari-arian mo? Para hindi kita makakalimutan. Matalino ka talaga. Kaya naman wala kang iwan kahit ano sa akin. Hindi naman kita nakakalimutan. Salamat sa lahat, Ray. Kahit hindi ako biniyayaan ng mahabang buhay, masaya ako't nakasama kita. Sa mga taong naririto ako sa mundo, masaya akong ikaw ang naging kaibigan ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O sige na, sumakay na kayo. Lola, sakay na po. Ray? Sige na, mauna na kayo, Nympha. Ikaw na mag-drive. Okay. Sige. Nakikiramay po ako. Pasensya ka na. Ilang beses kong sinubok puntahan ka, pero hindi ko magawa. Napakatagal na panahon ang lumipas, pero ngayon lang ako makahihingi ng tawad sa inyo. Patawarin mo ko, Ray. Hindi niyo naman po kailangang humingi ng tawad. Hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa kahit kanino man. Tama, Zach. Mabuti kang tao. Alam ko pong napakasakit para sa inyo ang mawala ng nag-iisang anak. Pero huwag niyo sanang isiping pinagdaanan ito ng anak niyo dahil sa nagawa ninyo. Sadyang ito lang talaga ang naging kapalaran ng kaibigan ko. Pinagsisihan ko naging malupit ako noon. Naging makasarili at inuna ang pagpapayaman kaysa sa alagaan ng aking anak. Pero
Salamat. Dahil sa mga panahong wala kami sa tabi niya, naroon ka. Para ko na pong kapatid si Sak. Mahalaga po siya sa akin. Salamat. Salamat, Ray. Huwag po sana kayong magluksa ng matagal. Alam kong nawala si Sak nang maganang kalooban niya. Isa siyang biyaya sa akin. Sa amin ng lola ko. Sana po, maging masaya pa rin kayo kahit wala na siya. Hindi pa po katapusan ng lahat. Dahil laging may pangako ang bukas. Kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, ikaw ang kaparusahan sa aking mga kasalanan. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin sa papel na papa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahakdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.